Grabe na mga idol, nagkakagulo na talaga ngayon sa semifinals ng PBA. Parehong TNT at Meralco. Parehong nagpalit ng import bago ang susunod nilang bakbakan. At mukhang hindi na talaga sila nagpapakiramdaman pa dahil parehong all-in para makuha ang panalo sa serye. Sa Meralco muna tayo. Matapos ang sunod-sunod na hindi magandang performance ni Marvin Jones nitong mga nakaraang laro sa playoffs, nagdesisyon na agad ang Meralco na palitan siya. Marami tuloy ang nagtatanong ngayon kung may iniinda ba talaga siyang injury o baka may ibang nangyari behind the scenes dahil parang biglang nawala ang dating dominanting laro niya. At ngayon opisyal lang papalit bilang bagong import ng Meralco si Patrick Gardner. Pero teka, hindi rin magpapahuli ang TNT. Matapos nilang maipanalo ang dikitang Game 3 kahit wala silang import kontra sa Meralco na kompleto ang lineup, mukhang lalong lumakas ang kumpiyansa ng TNT ngayon. At ang mas matindi pa dito, nagbabalik PBA na si Chris McCullough. Oo mga idol, dating import ng San Miguel Beermen at isa sa naging dahilan kung bakit sila nagkampiyon noon. At ayon sa mga balibalita, nirekomenda umano siya mismo ni Rondae Hollis Jefferson para kunin ng TNT. Kaya ngayon, maraming TNT fans ang excited dahil alam natin kung anong klaseng scorer talaga si McCullough. Pero bago natin tuluyang himayin yan, like and subscribe muna mga idol para updated kayo sa mga maiinit na balita sa Philippine basketball. Balik tayo kay Chris McCullough. Nakilala siya noon bilang isang all-around import ng SMB. Hindi lang siya scorer, kaya rin niyang gumawa ng plays, umatake sa ilalim, at higit sa lahat, delikado siya kahit saang parte na pa ng court. Kapag napabayaan mo siya sa tres, titirahan ka kaagad. Kapag malit ang bantay, kaya kanyang i-post up. Kapag naman mabagal ang depensa, kaya niyang umatake inside paint. Kaya malaking bagay talaga ang pagdating niya ngayon sa TNT. At ang mas interesting pa dito, una raw sana nilang target si Malik Diouf. Pero mukhang mas nag-fit sa sistema ni Chot Reyes si McCullough. Dahil mas swak siya sa mabilis at spacing heavy offense ng TNT. Kaya ang tanong ngayon, kaya ba ni McCullough tulungan ang TNT na makabalik sa finals? At kaya ba niyang punan agad ang pagkawala ni Bol Bol? Dahil aminin natin kahit may panalo ng TNT ang Game 3, ibang usapan pa rin kapag may natural scorer at all-around threat ka ulit sa lineup. Pero syempre, hindi rin naman basta-basta magpapalamang ang Meralco dahil ipinasok na rin nila ang kanilang bagong import na si Patrick Gardner mula Japan B-League. At based sa mga highlights niya, mukhang mabigat talaga ang magiging problema niya para sa TNT. Dominante siya sa ilalim, may magandang pangangatawan at may taas pang 6'11". Hindi lang yan, kaliwete pa itong si Gardner at may tira rin sa labas kaya hindi mo basta pwedeng iwanan. At honestly, mukhang mas traditional big man talaga siya kumpara kay Marvin Jones. Kaya posibleng gusto ng Meralco na palakasin ngayon ang kanilang inside presence at rebounding dahil doon sila medyo lamang kontra TNT noong nakaraang laro. Kaya lalong umiinit ngayon ang serye. Parehong may bagong import, parehong gustong makapasok sa finals at parehong mukhang handang sumugal para sa kampyonato. Kaya sino kaya ang mananaig? Kaya ba ni Chris McCullough na tulungan ang TNT na makabalik sa finals o tutuluyan na ng Meralco na ilaglag ang kanilang sister team? Comment down below mga idol kung sino sa tingin nyo ang magdodomina sa kanilang dalawa. At huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated kayo sa mga bagong PBA updates, chismis at analysis.